Si Inday pala mga kababayan, pumunta po sa bahay ni Apo Wangod, yung tattoo artist po, doon sa Barangay Boscalan, Tinglayan na Kalinga, para magpatato. Hindi pa niya Mr. Maravillas na kontento sa kanyang tato. Hindi pa po nakontento sa kanyang tato sa katawan. Sinadya pa si Apo Wangod, nagbaklay, naglakad ng ilang kilometro. Bagay, wala man pong ginagawa si Inday ngayon. Sige na lang ang lakwatsa po. Kahit nga po nung Defense Secretary pa si Inday, hindi man magtrabaho. Pero niya Mr. Maravillas, mabilis magastos ng pera ng confidential funds. Doon siya mabilis. Nagkandalit si tuloy yung buhay ni Inday, mga kababayan. Ngayon, naglilibang siguro. Sigang ikot-ikot po. Nagpatato. O yan po, yung post ni Sasot, ni Mr. Sasot. O sabi ni Mr. Sasot dyan, Inday Sara, nagpatato kay Wangod, masamang tao. Patama mga kababayan kay First Lady Lisa Marcos. Kasi nang ma-interview mga kababayan si First Lady Lisa Marcos ni Katoning, tinanong tungkol sa kanyang mga anak. Sabi ni Mrs. Lisa Marcos, okay naman niya, malinis niya sila sa katawan. Walang tato. Yung mga supporters ni Inday po, na-offend. Tinitingnan nila mga kababayan na patama ni First Lady Lisa Marcos yung pagsabi na yung kanyang mga anak malinis sa katawan, walang tato. Kaya ito yung sabi ni Mr. Sasot mga kababayan. Inday Sara, nagpatato kay Wangod, masamang tao. Sige po ang pakyut ni Inday. Wala mang ginagawa. Kundi maglakwatsa, galing dito sa amin, sa Piña Francia Festival, nagipagkita kay Leni Robredo, nagkontrobersya siya. Tapos dumiritso mga kababayan sa Camarines Norte, sa Calaguas Island, naglamierda, imbes na magpaliwanag po tungkol sa kanyang maling paggamit ng budget. O diba? Yan po si Inday. Ngayon, with this post ni Mr. Sasot, sabi natin, di punuin na ni Inday yung kanyang katawan ng tato, pati sa mukha po, itulad po ng mga matitinding personalities po sa mundo, na pati po yung mata, pinatato. Wala nang mapaglagyan ng tato po. Ayan po. Ito yung gayahin ni Inday. Extreme body modification record breakers. And why they do it? Gusto nilang maging kakaiba? Ito yung gayahin ni Inday po. Hindi ito. Ito, magpalagay na rin siya ng sungay. O, di ba? Yan po, may sungay na. May pangil pa. Itong babae, may pangil mga kababayan. Para makontento po, ibigay ang hilig. Sa Bible po, mga kababayan, ito sa mga Christian believers lang. Ang mga ganito po, mga worldly. Ang turo po ng Bible sa mga tao, that dapat irespeto natin ang ating katawan. Kasi yung katawan ng tao po, pairaman lang po sa atin. Di man natin ito po. Yung katawan, binigay sa atin ng ating Panginoon. Sagrado po siya. Pati yung ating buhay po. Kaya nga hiram na buhay. Pag binawi sa atin ng ating Panginoon, babalik siya sa lupa. Kaya nga sabi ng iba, kung ikaw anya may pag-ari ng lupa, malawak ang iyong pag-ari ng lupa, ang katotohanan niyan, wala ka mang pag-aring lupa. Ikaw ang pag-ari ng lupa. Bakit? Pag tayo'y namatay mga kababayan, babalik tayo sa lupa, aariin tayo ng lupa. Pero yung ating kaluluwa ay babalik sa ating Panginoon. Doon sa mga ligtas, papunta sa langit. Sa mga hindi naligtas, papunta mga kababayan sa dagat-dagatang apoy na may asupre. So itong ating katawan mga kababayan, pahiram lang sa atin. So kailangan irespeto natin.
Kasi yung ating katawan po, templo ng banal na espiritu. Yan po, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So dapat pala, nire-respeto natin yung ating katawan as we honor God. We honor God sa pamamagitan ng pag-iingat natin, pagre-respeto sa ating katawan. Kasi nga yung ating katawan po, bahay ng ating kaluluwa, pahiram lang ito sa atin. Hindi man talaga ito atin. Ang may-ari ng ating katawan, ang ating Panginoon. Kaya nga pag tayo'y namatay, babalik siya sa lupa. Hiniram lang natin, binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang pag-ukit po ng kung ano-ano sa ating katawan is as an act of disrespect. Yan po, what does the Bible say about tattoos? Sabi sa Leviticus 19, verse 28, Ye shall not make any cuts on your body for the dead, or tattoo yourselves. I am the Lord. Kita ninyo mga kababayan, ganun pala. Kaya lang po, itong mga taong ito ay mga worldly people. Si Inday at ang kanyang mga kapatid, pati yung tatay niya, hindi naturuan kasi ng tama. Mali-mali yung kanilang mga natutunan. Kaya ang akala nila, tama yung kanilang mga ginagawa. But anyway, choice niya yan. Kaya sabi ko nga, punuin na niya yung katawan niya. Pati mukha para kakaiba po. Palagay ka na rin ng sungay. Para bagay na bagay. Bagay na bagay sa pag-ugali. Di ba? Anyway, dito naman po sa mundo, sabi nga natin, you become what you believe. Kung ano yung pinaniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Tama po, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.